Magandang araw po sa ating lahat, and for today's video, ang pag-uusapan naman po natin ay kung ano ang komposisyon ng pangkat at paano ito pipiliin. So ano ang komposisyon ng pangkat? Paano ito pipiliin? Ang pangkat ay binubuo ng tatlong miyembro. So ang pangkat ay binubuo ng tatlong miyembro na nagsisilbing conciliation panel o panel of arbitrators. So tandaan po natin, ang pangkat ay binubuo ng tatlong miyembro na nagsisilbing or magsisilbing conciliation panel o panel of arbitrators na isang hidwaan o kaso na hindi naaayos sa punong barangay o lupon chairperson o lupon chairman. So paano pipiliin ang pangkat? So paano po ba pipiliin ang pangkat? Una, pagsumite ng listahan. Maghahain ng lupon chairperson ng listahan ng mga membro ng lupon, magkabilang panig na nagrereklamo at inirereklamo. Pangalawa, pagpili ng membro. Ang bawat panig, so ito po yung tandaan natin, so pagpili ng membro, ang bawat panig ay nagrereklamo or ang bawat panig nagrereklamo at inirereklamo ay pipili ng isang kinatawan mula sa listahan. So again, ang pagpili ng membro, ang bawat panig, nagrereklamo at inirereklamo ay pipili ng isang kinatawan mula sa listahan. Ang dalawang napiling kinatawan ay magtatalaga ng ikatlong membro. So tandaan po natin, ang dalawang napiling kinatawan ay magtatalaga ng ikatlong membro mula rin sa listahan upang mabuo ang tatlong membro ng pangkat. Pangatlo, pagpapatibay ng komposisyon. Ang napiling pangkat ay ipapahayag sa harap ng lupon chairperson at kailangan kumpirmahin ng mga partido na sangkot sa usapin. So ang prosesong ito ay naaayon sa katarungang pambarangay law upang matiyak ang patas at maayos na pagreresolba ng mga alitan sa antas ng barangay. So once again, I am Anthony Chua Dahili, and maraming salamat po sa palagi pong pakikinig sa ating pong video na tungkol po sa katarungang pambarangay law. So kung maaari po kayong magtanong po sa akin, direkta po sa akin messenger, or pwede po kayo mag-comment down below po dyan sa ating pong video para po masagot po natin ng tama. At saka po, lagi ko pong sinasabi sa inyo na kung gusto nyo po ng karagdagang kaalaman, maaari po kayong bumisita sa malapit po ninyong DILG office. At saka po, maaari po kayong magtanong sa naka-assign po ng MLGO o dyan po sa munisipyo po natin. So, once again, I am Anthony Chua Dahili, lagi pong nagbibigay karagdagan at kaalaman po tungkol po sa katarungang pambarangay. Maraming salamat.